Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, tekstong impormatibo, pangyayaring pangkalikasan, mahalagang detalye, pagbuo ng bagong salita at pagbasa ng may tatas. Tingnan ang larawan. Basahin ang pangungusap sa ibaba. Mahal ni Miguel ang dagat at ang lahat ng mga nakatira dito. Malungkot siya kapag nakikita ang mga namamatay na isda. Ngunit may naisip siyang plano para matigil ito. Ano sa iyong palagay ang sanhi ng pagkamatay ng mga isda sa dagat? Ngayong araw ay aalamin natin ang istorya ni Miguel na pinamagatang ang mensahe sa buhangin. Aalamin din natin kung paano bubuo ng bagong salita sa pamamagitan ng pagpapalit ng tunog ng letra mula sa orihinal nitong salita at ang tambalang salita. Basahin natin. Nakatira si Miguel malapit sa dalampasigan, kaya mahal na mahal niya ang dagat. Ngunit isang araw, nakakita siya ng magagandang isda na namamatay sa baybayin. Sinabi ng kanyang ina na ang lokal na kumpanya ng pagmimina ay nagtatapon ng basura sa ilog na humahantong sa dagat. Sino po ang makakapigil sa kanila? Tanong ni Miguel. Ikaw, sabi ng kanyang ina. Ako po? Ito ay nakasalalay sa atin. Paliwanag ng kanyang ina. Magpadala ka ng mensahe sa kanila. Nakahanap ng patpat si Miguel at nagsulat ng mensahe sa buhangin. SOS. Save our seas. Sabi ni Miguel sa sarili. Ngunit dumating ang malalaking alon at inanod ang mga salita. Paulit-ulit na isinulat ni Miguel ang mensahe. Isinulat niya ito kahit sa damong dagat. Isinulat niya ito gamit ang mga sirang kabibi. Paulit-ulit ding inaanod ng mga alon ang bawat salita. Walang katuturan ito. Walang makakakita sa mga mensahe ko. Panghihina ni Miguel. Subukan mo ulit. Panghihikayat ng kanyang ina. Magdasal ka at magtiyaga. Huwag kang titigil. Darating ang araw na may makakakita rin ng mensahe mo at magbabago ang lahat. Hindi nagtagal, may isang makintab na itim na sasakyan na pumarada sa harap ng kanilang bahay. Dalawang lalaking naka-Amerikana at nakasalaming itim ang bumaba mula rito. Tuwing umaga, nagpapalipad ng kanyang eroplano ang aming presidente sa tabing dagat na ito. Nakikita niya ang inyong mensahe sa buhangin. Sabi ng isa sa mga lalaki. Pinapunta niya kami rito para malaman kung ano ang ibig sabihin ng SOS. Sabihin po ninyo sa inyong presidente na ang ibig sabihin ng SOS ay Save Our Seas.
Ang sabi ni Miguel. Pakisabi po ninyo sa kanya na ipatigil na ang pagtatapon ng basura sa ilog. Ang ilog ay humahantong sa karagatan. Ang dumi ang lumalason sa mga isda at halaman. Ginagawa nitong madumi ang tubig at tabing dagat. Dahil din dito, nagkakasakit ang mga ibon. At iyon ang nagpapalungkot sa akin. Umalis ang mga lalaki at nagpatuloy si Miguel sa pagdarasal. Araw-araw, isinusulat niya ang mensahe sa buhangin. At araw-araw, patuloy na dumarating ang malalakas na alon at inaanod ang mga salita. Isang araw, pinakita ng ina ni Miguel ang pangunahing balita sa dyaryo. Kumpanya ng pagmimina, nakuha ang mensahe. Pagtapon ng kanilang dumi sa ilog, ititigil. Ngumiti si Miguel. Tumakbo palaba sa dalampasigan at nakakita ng isang patpat. Sumulat siya ng isang bagong mensahe sa buhangin. Salamat. Muling dumating ang mga alon mula sa karagatan at inanod na muli ang bawat salita. Pero ngayon, dala-dala ng mga alon ang mensahe saan man ito mapadpad. Sino ang mga tauhan sa istorya? Ilarawan ang tahanan ni Miguel. Ano ang natuklasan ni Miguel na sanhi ng pagkamatay ng mga isda sa dagat? Ano ang ginawang paraan ni Miguel upang matigil ang polusyon sa dagat? Nagtagumpay ba si Miguel sa kanyang ginawa? Patunayan. Gawin natin. Palitan ng ibang letra ang may kulay na letra upang makabuo ng bagong salita. Gawin natin. Pagtambalin ang mga tambalang salita mula sa hanay A sa kanilang kahulugan sa hanay B. Gawin natin. Gumuhit ng isang larawan na nagpapakita ng pagmamalasakit sa ating mga anyong tubig. Ikalawang araw, tekstong impormatibo, pangyayaring pangkalikasan, mahalagang detalye, pagbuo ng bagong salita, at pagbasa ng may tatas. Tahi-rawan. Mula sa mga larawan, ilahad muli ang mga mahalagang pangyayari sa kwento. Gawin natin. Kulayan ng dilaw ang kahon kung ito ay ayon sa kaisipan mula sa inilahad na kwento. Namatay ang mga isda sa baybayin. Ang pagkamatay ng mga isda ay dulot ng lokal na kumpanya ng pagmimina. Ang mga basura mula sa lokal na kumpanya ng pagmimina ay nagmumula sa ilog at humahantong sa dagat.
Si Miguel ang dahilan ng polusyon sa dagat. Save our seas. Ang mensahe ni Miguel sa lokal na kumpanya ng pagmimina. Ano kaya ang maaaring mangyari kung hindi nakita o nabasa ng presidente ang mensahe ni Miguel? Gawin natin. Puna ng patlang ng angkop na tambalang salita upang mabuo ang pangungusap. Si Miguel ay nakatira sa munting. Palagi siyang nagbibilad sa arawan, kaya naman nagkaroon siya ng. Madalas siyang hindi gumagawa ng kanyang. Patlang tayo upang madaling malinis ang ating mga dagat at ilog. Patlang na mga mamimili ang presyo ng mga isda sa palengke. Gawin natin. Magtala ng 5 gawain na nagpapakita ng pagmamahal sa ating mga karagatan. Ikatlong araw, tekstong informatibo, pangyayaring pangkalikasan, mahalagang detalye, tambalang salita, pagbasa ng may tatas. Pagtambalin ako. Gamit ang mga larawan, bumuo ng tambalang salita. Tengang kawali. Taong nagbibingi-bingihan. Punong guro. Pinuno na namamahala sa isang paaralan. Kapit bahay. Bahay o tao na kalapit ng iyong bahay. Balat sibuyas. Madaling umiyak o madaling mapikon. Boses palaka. Hindi mahusay kumanta. Sintonado kung kumanta. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang wastong paraan ng pagbibigay ng mahalagang detalye tungkol sa tekstong binasa. Aalamin din natin kung paano tayo makabubuo ng bagong salita at pagbibigay kahulugan sa mga tambalang salita. Ano ang tambalang salita? Ang pagsasama ng dalawang magkaibang salita ay ginagawa upang makalikha ng isang salita na posibleng mayroon ng ibang kahulugan. Halimbawa, tambalang salita, kapit-bisig. Kahulugan, nagkakaisa at nagtutulungan. Tulog, mantika. Kahulugan, mahimbing na pagtulog. Dugong bughaw. Kahulugan, kabilang sa mayayamang angkan. Urong sulong. Kahulugan, pabalik-balik. Bukas palad. Kahulugan, mapagbigay o matulungin. Gawin natin. Piliin sa loob ng kahon ang kahulugan ng salitang may salungguhit. Nakita niya ang magagandang isdang namatay sa baybayin.
Ang lokal na kumpanya ng pagmimina ay nagtatapon ng basura sa ilog na humahantong sa dagat. Ngunit dumating ang malalaking alon at inanod ang mga salita. Walang katuturan ito. Walang makakakita sa mga mensahe ko. Lumisan ang mga lalaki at nagpatuloy si Miguel sa pagdarasal. Gawin natin. Pagtapatin ang dalawang salita upang mabuo ang tambalang salita. Gawin natin. Magbigay ng tatlong magiging dulot ng maling pagtatapon ng basura. Ikaapat na araw, tekstong impormatibo, pangyayaring pangkalikasan, mahalagang detalye, suliranin at solusyon, pagbasa ng may tatas. Gawing wagi o gawing mali. Piliin ang masayang mukha kung ang pangungusap ay naglalahad ng pangangalaga sa kapaligiran at malungkot na mukha kung hindi. Sinasara ni Tim Tim ang ilaw sa kanyang silid kung hindi niya ito ginagamit. Inalalagay muna ni Cindy ang balat ng candy sa kanyang bulsa kapag walang basurahan sa paligid. Iniiwang bukas si Jimmy ang gripo sa banyo habang siya ay naliligo. Sinusunog ni Aling Mileng ang mga basurang plastik, papel at goma sa kanilang bakuran. Lumalahok sa mga proyektong pangkomunidad ang pamilya ni Sheena upang mapanatiling malinis at maayos ang kanilang lugar. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang pag-aalaga at pagpapahalaga sa ating likas na yaman. Magbibigay din tayo ng mga mungkahi sa pagluta sa mga suliranin sa ating kapaligiran. Ano ang suliranin? Ang isang suliranin o problema ay nangangailangan ng solusyon. Ano ang solusyon? Ang solusyon ay tumutukoy sa kasagutan o kalutasan ng isang suliranin. Gawin natin. Bigyang kahulugan ang mga sumusunod na salita. Global warming. Ito ang patuloy na pagtaas ng temperatura ng mundo. Deforestation. Ito ang ilegal na pagputol at pagkalbo ng ating kagubatan. Wastewater. Ito ang pagdumi sa mga tubig at pag-aaksaya sa paggamit nito. Air pollutant. Ito ang mga bagay na nakakapagpadumi ng hangin. Pagmimina. Ito ang dahilan ng matinding pagbaha at pagguho ng mga lupa. Gawin natin. Magbigay ng mungkahing solusyon sa mga sumusunod na suliranin.
Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Filipino. Paalam!